Okay. Good morning, church! Pwede ba nating batiin ang bawat isa? Happy Resurrection Sunday! Amen. Naririnig ba ako dyan sa likod? Malakas ba o mahina? Malakas, praise the Lord. Alam mo, kanina ko pa gustong gawin to eh. Palakpakan nga natin ng malakas ang Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time, magsaya tayo at magdiwang dahil ngayong araw na to, we celebrate the Resurrection Sunday. Hallelujah. Nabitin ako kanina sa worship eh. Sino ang nabitin sa worship kanina? Bitin na bitin eh, di ba? Lalo na yung, forever He is glorified. Di ba, no? Jesus must be glorified all the days of our lives. With all our heart, with all our mind, with all our strength. You know? Because of Jesus Christ, we have the freedom. Amen? So are you ready for the Word of God? Bago tayo magsimula at mag-pray, sino yung mga first-timer dito? Pakitaas nga yung kamay. 1, 2, 300, 400, 500, 10,000. No? Good morning and welcome po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa church. No? At the same way, sa lahat po ng mga nanonood sa online, madalas ko kayong malimutan, ngayon hindi. Dahil alam ko marami kayong nanonood ngayon, welcome sa aming church. This is Hope. This is your home. This is Hope Bataan. No? Hindi tayo perpekto, pero perpekto ang Panginoong sinasamba natin. Palakpakan natin siya. You know? Can we all pray muna? Let's bow our heads. Hallelujah, God. Hallelujah. Father in heaven, we thank you, O God. We honor you this day, O God. Ginagalang ka namin, tinatanghal ka namin, Ama. Salamat po dahil ibinigay mo ang bugtong mong anak na si Jesucristo, Panginoon, para sa kaligtasan naming lahat, Panginoon. Lord, today, this is not an ordinary Sunday, but Lord, we remember that our Lord Jesus Christ, O Lord God, has risen, O Lord God, Father. At dahil nabuhay siyang maguli, Panginoon, meron kaming buhay na walang hanggan kasama siya, O Lord God. Today, O Lord God, basbasan mo po ako at itago mo po ako sa iyong likuran, O Lord God, Father. Maibahagi ko ang magandang balita ng may conviction, ng may clarity, O Lord God, na magpapabago sa isipan at sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin ko po ang bagong buhay na mabubuhay sa bawat isa sa amin at sa lahat ng mga makakarinig ng magandang balita. In Jesus' name, amen and amen. I am so on fire. Hallelujah. No? This Resurrection Sunday, hallelujah. Okay? Di ba? Mas malakas pa sa akin si brother. Blessed na blessed siya, si baby. Okay, so, happy sa Resurrection Sunday once again. No, nitong nakaraang linggo, this Holy Week, bakit tinawag siyang Holy Week? No, pinapapurihan natin ang Panginoon because of the great testimony that Jesus Christ has done unto us. No, this week, nagkaroon tayo for the 6 days, nagkaroon tayo ng pag-aaral. No? Sino dito yung mga uma-attend sa pag-aaral? Taas kamay. Na-bless ba kayo? Amen. No? Dahil napakasarap aralin ng salita ng Diyos. Holy Monday, no? Simula Palm Sunday pala o araw ng palaspas, Holy Monday, Holy Tuesday, Spy Wednesday. Ang Spy Wednesday is si Judas. Tinawag na Spy Wednesday dahil may mga Judas. May Judas ba dito? Tanungin niyo mga yung katabi mo, Judas ka ba? Wag naman sana. No, wag naman sana. And then, sa Thursday, it calls Monday Thursday. Because Monday in Latin word is called? Very good, may natutunan. Monday is covenant and commitment, no, kay Lord. And then there's this Good Friday. Good Friday at 3 p.m. Nung pinako sa krus ang Panginoon, nung ginanyan na niya yung kanyang ulo,
Ang sabi niya, tetelestai, it is finished. Tapos na. Tapos na. Wala na. Tapos na ang laban. It is finished. Tapos na lahat ng laban natin. Dapat tayong magalak because on that Friday, lahat ng kasalanan natin, wala na. On Black Saturday, naging tahimik ang lahat. Because Jesus was on the tomb. Nakahimlay siya. Nilibing siya. Kailangan magpahinga. But on Sunday, today is Sunday, Jesus Christ has risen. Jesus is risen. Nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo pong lahat ngayon ay magalak at pumalakpak dahil meron tayong Diyos na buhay. Ang ituturo ko sa inyo ngayon is babalikan natin bakit ba tetelestai. Try nyo nga ang sabihin, tetelestai. Minsan di ko maalaman kung anong tay o nay eh. No, tetelestai. It is a Greek word meaning finish. It is finished, tapos na. Or during that time sa mga Griego, no, ang tetelestai, it means sa business term, the debt is fully paid. Ang utang mo, canceled, tapos. Or in military term, kapag ikaw ay nasa militar, the battle has won. Nanalo na tayo. No, or in the judgment, no? In the judgment day in a courtroom. Kung halimbawa kaya ako nagsuot ng ganito eh. Para kumbaga lawyer ako. 'Di ba? Ako ang lawyer. Mukha ako lawyer ngayon, tama? Madalang 'yan. Because I celebrate Jesus Christ. Nararapat lamang na ibigay ko ang best ko dahil ang Diyos ko binigay ang best sa akin. On the judgment day in the court system, the sentence is fully served. Tapos na ang laban. When Jesus said, it is finished, nung sinabi ng Diyos, tapos na ang laban, lahat tapos na, ano ang ibig niya sabihin? Ang ibig niya sabihin, mamahinga na kayo. Huwag na kayong mag-isip. Tanggalin na ninyo yung problema sa isip ninyo dahil ang utang nyo sa kasalanan, binayaran ko na 100%. Fully paid. Canceled. Wala nang utang, wala nang interest. Amen? Parang di kayo excited dyan sa likod. Oh, di ba kapag excited ka, wala kang utang? Yes! Di ba? Dapat papalakpak ka pa nga eh. Di ba? Ganyan ba ang may buhay? Di ba may buhay, dapat nararamdaman. Di ba? So, mamahinga ka na, huwag ka na mag-isip. Wala ka ng utang. Ano pa? Kung ikaw ay nasa battle, nakikipagbarilan ka, panalo ka na, you will raise your banner. No, kanina ang ganda nung sayaw na ilakint, no? Gano'n, gusto ko sumama eh. Kala ko ipo-ipo eh. Diba? The battle against sin. Yung laban, no, against sin. Ano ba yung sin? Kasalanan. The battle against sickness. Lahat ng mga may sakit. Panalo na kayo. Magaling na kayo. No? No, even the devil and all enemies, any principalities, talunan sila. Nararamdaman niyo ba ang nararamdaman ko? Pwede nga. Pero ako nga, sumigaw dito. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, mabuhay ka nga. Hoy, galaw-galaw nga. Kama. Panalo tayo. Panalo tayo. No? No? And even in that courtroom, you must rest. Because the sentence o yung sentensya, yung punishment na dapat meron tayo, yung judgment na dapat meron tayo, na nararapat para sa atin dahil makasalanan tayo, no? The time of being in bondage, it is already served. Fully served. Can you tell your neighbor, fully served? No? That's why, church, all of us, we must rest in the finished work of Jesus Christ on the cross. Sa tuwing makikita mo ang krus, tapos na ang laban, panalo ka na, daig mo pa si Manny Pacquiao. Hallelujah. No? And
With all these things na sinasabi ko, who fights the battle? It is Jesus who fights the battle, and yet, you and me, all of us gets the victory. Imaginin mo yun. Iba ang lumaban, tayo ang tumanggap. How exciting it is. Isn't it amazing? It is amazing, church. Alam mo, every time that I will remember Jesus Christ, who paid my sin on that cross 100%, wala akong magawa kundi sabihin, praise the Lord. Amen. Hallelujah. No? Yun ang kahulugan ng praise the Lord. Hallelujah. Pero kanino ba binayaran ni Hesus Kristo ang pagkakautang natin? Kanino? Sa Ama, very good. Akala ko sasabihin nyo kay Satanas. Walang utang ang Panginoong Jesucristo kay Satanas. Sa Ama. Bakit sa Ama? No? This is the active submission of Jesus Christ to the Father. Jesus paid to His Father, not to Satan. Because Jesus doesn't owe anything to Satan. Man, o tayong lahat na mga tao, meron tayong pinagkakautangan sa Panginoon. Sino dito ang may kasalanan? Taas kamay. Sino ang nagkakasala pa? Pero alam nyo ba, dahil kay Kristo, lahat yan canceled na. No? That's why today I will teach you paano kayo magse-celebrate. Kahit na always or all the time you may fail God, but God always see you victorious. Amen. Dahil ang nakikita niya is yung banal na dugo ni Hesus Kristo. No, today, aalalahanin natin o inalala natin for the past 6 days. Nakita nyo kanina yung simula ng video clip on how Jesus take all the whip. Uy. Tinaktan. Dinuraan. Lahat tinanggap ni Kristo. More than that, ang tinanggap ni Jesus. The scourge, the beating, the mockery. Napapa-English tuloy ako. No? Lahat tinanggap ni Kristo para sa kaligtasan mo. That's why today, we will know the reason. The reason why we are celebrating Resurrection Sunday. The reason why we are celebrating, it is written in 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Sabayan niyo ako, sabi niya, ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, sabay-sabay, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Anong kasulatan? Ang Biblia. Sa nagmula ang kasulatan? Sa dakilang Ama. Kaya kanino sumusunod si Jesus? Sa kanyang Ama. Because in the beginning, there is the Word. And the Word is God. Ang dakilang Ama. Nagmula ang salita sa Ama. So, everything that happens na nangyari kay Kristo simula Palm Sunday hanggang Resurrection Sunday, it is according to the Scriptures. Nabasa natin, sabi ni Pablo, ayon yan sa kasulatan. Everything must be fulfilled. Fulfillment of the prophecies. Lahat ng propesiya sa Old Testament nangyayari at most of it nangyari at tinupad ni Hesus Kristo. Hindi ba dapat natin siyang palakpakan? Kung hindi tinupad ni Kristo ang lahat ng sinabi ng kanyang Ama, lahat tayo mamamatay sa impyerno. Sinong naaasar recently sa sobrang init? Ang sakit sa ulo ng init sa labas. Sino ngayon dito nakatanggap ng chain message mula sa DOH? Huwag agad iinom ng malamig na tubig kapag galing sa labas. Baka pumutok ang inyong ugat at kayo ay mamatay. Sa init pa lang ng summer sa Pilipinas, magrereklamo na tayo. Paano pa kaya kung nasusunog na tayo sa impyerno? Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang masunog sa impyerno? Kung ayaw nyo, no? Pasalamatan natin ang Panginoong Jesucristo because
Because of Him, in the Old Covenant, He bear all the sins. No? Because of that cross. Kasi kung hindi kay Jesus, yung kasulatan o kasunduan, dapat nating sinusunod. Ang kasulatan o kasunduan o kautusan na nagmula sa Diyos, kailangan mong sundin kung gusto mo ng biyaya. Basahin natin sa Deuteronomy. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon, ang sabi pa dyan, lubos. Hindi basta-basta, hindi mamimili. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos, ano pa, hindi lang susundin. At gagawin ang lahat ng utos niya na ibinigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin nyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Ang sarap sa pandinig, tama ba? Pero kung susundin. Huwag magtapon ng basura sa church. Nakaka-perfect ba tayo doon? Kahit matanda na tayo, minsan yung candy natin, ay, sorry, nalimutan ko. Pag di ka nakasunod, kagad deads ka. Wala ka ng biyaya. Ay, halimbawa, sinabi ng Diyos, bago pumunta sa church, mag-toothbrush. Amoy nyo ngayon katabi nyo kung nag-toothbrush. Paano kung hindi? Paano kung hindi? Wala kang biyaya. Naiintindihan nyo ang sinasabi ko? Magkakaroon ka lang ng biyaya o makakatanggap ka ng biyaya during the Old Testament kung lubos ninyong susundin ang kautusan ng Diyos. Subalit, kung hindi masusunod ang mga kautusan, susumpain tayo ng Diyos. Ano yung sumpa? Tingnan nyo ngayon katabi nyo kung may sumpa. Anong sumpa ang bit-bit niya? Sumpa ng kagwapuhan? Hallelujah! Praise the Lord! Sinong gusto nyo? Sinong dito gusto sumpain ng Diyos? Ayaw ko sumpain ng Diyos, ano? May assignment kayo sa akin. Basahin ninyo mamaya pag-uwi nyo, Deuteronomy chapter 28, verses 15 to 68. Ang lahat ng nakalagay dyan, sumpa. Basahin ko lang ang ilang verses. Deuteronomy chapter 28, verse 15 to 68. Ito ang mga sumpa sa hindi pagsunod. Ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Sabi ko sa inyo, 15 hanggang 68 Konti pa lang yon, madami pa. No? Susumpain ng Panginoon ang inyong mga lungsod at mga bukid. Susumpain niya ang inyong mga ani at pagkain. Susumpain niya kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaunting anak, walang anak, konting ani at hayop. Susumpain niya ang lahat ng gagawin ninyo. Maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala. Dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. Sinong pasaway dito? Sinong pasaway dito sa magulang? O ayaw umamin, sinungaling, susumpain kayo. Nakikita ng Diyos ang ginagawa ninyo. Mga nanay, mga tatay, mga asawa. Sino dito ang nagtatampo sa asawa? Susumpain kayo. Hala, maraming mga mag-asawa nagkakatabi, naggaganunan, no? O, di ba? So, sabi niya, padadalan kayo ng Panginoon ng mga salot hanggang sa mamatay kayo roon sa lupain na titirhan at aangkinin ninyo. Verse 22, pahihirapan kayo ng Panginoon sa sakit na hindi gumagaling. Lagnat, pamamaga. Aray, namamaga yata ako. Diyos ko po, Lord. Sorry po. No, sabi niya, mainit na hangin, mahabang tagtuyot, peste sa mga halaman hanggang sa mamatay kayo. Magiging parang tanso ang langit na hindi magbibigay ng ulan at ang lupa ay matutuyot, magiging kasintigas ng bakal.
Sa halip na tubig ang ibigay ng Panginoon sa inyo bilang ulan, alikabok ang ibibigay niya. Pauulanin niya ng alikabok hanggang sa mamatay kayo. Ipapatalo kayo ng Panginoon sa inyong mga kaaway. And so on, and so on, and so on. Hindi ko nababasahin kasi ang pangit sa pandinig. Gusto niyo ba ng sumpa o pangako? Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Di ba? Kasi pag sinumpa ako, di ko kayang tanggapin. Di ko kayang tanggapin yan. Nakita ninyo yung two things lang. Dalawang bagay. Kung gusto nyong mabiyayaan, anong gagawin? Kung gusto nyong sumpain, anong ginagawa? Hindi sumusunod. Tanong, sino dito ang nakakasunod sa lahat ng kalooban ng Diyos? Walang nagtaas ng kamay. Kahit ako, hindi. Tanungin yung asawa ko. Masama loob sa akin yan. Walang perpekto sa atin, tama o mali? Imagine niyo kung tayo ay nabuhay in the Old Testament at hindi natin magawa lahat ng kalooban ng Diyos o magkamali man lang tayo ng kaunti. Kasi yan sabi, lubos. Lubos na sundin mo ang kalooban ng Diyos. Paano ko sinabi ng Lord? Maligo ka mula ulo hanggang paa, pero yung iba sa lamig, hindi naliligo, di ba, Ubeng? Ay, sorry. Naliligo pala si Ubeng. Paano kung di ka naligo? Ito example lang ha, baka hanapin nyo sa Biblia. Meron palang ganun. Sinabi ng Diyos, wag maligo. No. Example lang. So naunawaan ninyo, if hindi natin magawa, meron pa rin namang chance. Because there are 5 offerings na kailangan nating gawin. Mag-offering tayo kay God na ibibigay natin sa Kanya dun sa templo. Tinuro ko to nung Monday. In the book of Leviticus, sa aklat ng Leviticus, the overall message is sanctification and justification. Paglilinis, pagja-justify. Yung ba, sabi ko nga kanina, di ba, kung nasa husgado ka, no? You are justified. Wala ka ng kasalanan. Pero dito sa Old Testament, may mga paraan pa naman para mabuhay ka. Pero minsan, kapag ang Diyos, gusto ka nang patayin, mamamatay ka. Remember, pag binabasa mo ang Biblia, may mga namamatay na Hudyo? Hello, may kausap ba ako? Meron. No? Sabi niya sa Book of Leviticus, ito yung aklat kung saan kino-communicate ni God the receiving forgiveness. Ano yung Tagalog ng forgiveness? Pagpapatawad. Pag nagkasala ka at nagkamali ka, hindi mo lubos ang nasunod, yung kautusan ng Diyos, pupunta ka sa templo, mag-aalay ka. Hindi ko nababasahin ang buong aklat ng Leviticus. Baka batuhin nyo na ako ng kamatis. Okay? So, isa-isayin natin, chapter 1, tungkol yan sa burnt offering. Pag-aalay na sinusunog. Chapter 2, patungkol sa meal or grain offering. No? Chapter 3, peace offering. Lahat yan may karampatan na kasalanan. For example, sa burnt offering, kung gusto mong luminis, kung halimbawa masama ang loob mo, magpapalinis ka, you must burn an offering. Kung gusto mo naman makipagkasundo sa Diyos, merong peace offering sa chapter 4. No, meron ding sin offering. And lastly, yung trespass offering. Ano yung trespass? Trespassing. Ano ibig sabihin? Kailangang maghandog ka bago ka makapunta. Yung bago ka makapasok, kailangan may paghahandog. Yung may kasalanan ka, kailangan mo humingi ng tawad at the same time, may gagawin ka. Naintindihan natin? May kausap ba ako? Alright. Leviticus chapter 6 verses 1 to 7. Slight lang, konti lang. Pinag-aaralan natin ang lumang tipan para ma-connect natin sa bagong tipan. Leviticus chapter 6 verse 1 to 7, sabayan niyo ko. Ito pa ang sinabi ng Panginoon kay Moises tungkol sa taong lumabag sa nais ng Panginoon sa pamamagitan ng pandaraya sa kanyang kapwa tungkol sa bagay na ipinatago o iniwan sa kanya, o pagnanakaw ng mga bagay na yon, o pagsasamantala.
Kapag nakaka-relate po kayo, mag-sorry na kayo, ha? No? Sabi niya, o pagsisinungaling tungkol sa isang bagay na nawala na hindi raw niya nakita, o pagsumpa ng kasinungalingan na hindi niya nagawa ang alinman sa kasalanang nabanggit. Kapag napatunayan na talagang nagkasala siya, ay ano po yan? Sige po, paihiin mo na po si nanay. Sige po. Okay, sabi niya dito, pagsumpa ng kasinungalingan na hindi niya nagawa ang alinmang mga kasalanang nabanggit. Kapag napatunayan na talagang nagkasala siya, kinakailangang ibalik niya ang kanyang ninakaw o anumang nakuha niya sa pandaraya o ang mga bagay na iniwan o pinatago sa kanya o mga bagay na nawala na nakita niya o anumang bagay na ayon sa kanyang panunumpa ay wala sa kanya pero ang totoo ay nasa kanya. Pakinggan nating mabuti. Kinakailangan niya itong ibalik sa may-ari na walang kulang at dadagdagan pa ng 20% ng halaga nito. Ang daming dapat gawin, ano? Pag hindi mo natupad ang kalooban ng Diyos, ang dami mong gagawin. Ilan lang to, ha? Ilan lang to. Hindi ko pa sinasabi lahat. Ang kapal ng Biblia. So, sabi niya, ibibigay niya ito sa may-ari sa araw na maghahandog siya bilang pambayad sa kanyang kasalanan. So, kailangan niya maghandog. Trespass offering para bayaran ang kanyang kasalanan. No? Bukod sa paghahandog ng 100%, meron pang dagdag na 20%. Example, may utang ako kay Mami Yesha ng 1,000 pesos. Kailangan kong pumunta sa hari o sa pari, ibigay itong 1,000 para ibigay kay Mami Yesha, dadagdagan ko pa ng 200. Ibibigay yon, and then, yung alay ko susunugin, pupunta doon ang pari, siya ang magdadasal para sa akin. Ang daming dapat gawin. Tama, mali. No? Sabi niya, magdadala siya sa pari ng isang tupa ng walang kapintasan. At ihahandog niya ito sa Panginoon bilang kabayaran sa kanya. Kung gagawin natin to ngayon, saan kayo kukuha ng mga alaga? Baka bago nyo ialay, sabihin nyo, pwede bang iulam muna namin? Tama ba, mali? Nakakasunod pa kayo sa akin? Are you enjoying the Word of God? Oh, sabi niya dito, at kinakailangan ang halaga nito ay ayon sa bigat ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga ari. Paano kung malnourished yung dinala niyong bibe? Babalik ka na naman. Yung guilt feeling mo, hanggat hindi ka pinapatawad ng Diyos, bit mo. Sino dito, kapag may sama ka ng loob, hanggat di kayo nagkakaayos ng kaaway mo, halos di ka makatulog, iniisip mo siya araw-araw, tapos kahit na hindi ka niya iniisip mo siya, ang sakit sa puso, minsan, akala mo tumitibok lang, akala mo nagpapalpitate ka, pero pala, mayroon ka pang di pinapatawad. Tapos, kahit ayaw mo siyang inisip, dumadaan siya sa isip mo. Hello? Nakikinig po kayo dyan sa likod? Naiintindihan niyo po? No? So sabi niya, sa verse 7, ito maganda. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang kasalanan. At siya ay papatawarin ng Panginoon sa alinmang kasalanang nabanggit na kanyang nagawa. Ang tanong, karakalgawan? Hello? Ang daming dapat kabisaduhin. Bago mo masunod ang utos ng Diyos, kailangan alam mo kung anong kasulatan. Tama, mali? Tanungin ko kayo, sinong nakakakabisa ng law of Philippine law dito? Bigyan mo ko at least 10. Constitution, kasama yung article number 1, 2, 3. Meron, wala? Let's be honest. Di kayo nag-aral? Bigyan ko kayo 100. Wow, joke lang. Ang hirap, tama, mali. What more yung utos ng Diyos? Kung babasahin mo simula sa saan? Genesis. Ano kasunod? Exodus. Leviticus.
Numbers. Deuteronomy. Ang dami, men. Paano ko sa isang araw nagkamali ka ng dun sa 5, gagawin mo 5 offering? Paano kung wala kang alaga? Baka matulad tayo kay Judas Iscariote na kahit nagsisisi siya dahil wala siyang offering, nagbigti na lang siya. Napanood niyo yung movie kahapon? No? Kaya masarap laging umaaten nakakasunod. Sa mga hindi nakakasunod, pasensya na lang kayo. No? Kasi kapag meron tayong bit-bit, lagi, hindi ka mapakali, tama? Tanong mo yung katabi mo, pag ikaw ba may kasalanan o kaya kaaway, meron ka bang kapayapaan? Tanong mo. Tanungin niya po, ang hindi sumunod, baala kayo, nakikita kayo ng Diyos. Tanong. Sa likod, di nagtatanungan, no? Oh, di marunong. Oh. Tanungin niyo yung katabi niyo, meron ba kayong kaaway? Meron ba kayong hindi pa napapatawad? Yung totoo, may kalayaan ka na ba? O may chinichismis ka pa? Kung meron, mga kapatid, makinig na sa akin. Kung meron at nasa Old Testament tayo, napakahirap sumunod, tama po ba? Napakaraming rules and regulation na kakabesaduhin, tama po ba? Ngayon kung hindi mo sanunod, ang daming gastos, tama ba? Ang daming gagawin, tama ba? No? Mag-aalaga ka pa ng mga tupa na walang blemish, na walang kapintasan. Napakabaho at napakadumi, tama po ba? Ba, imaginein mo kung bawat isa sa inyo, bago kayo makapasok, magkakatay kayo ng baboy dun sa may harapan ng gate. Abay, napakabaho at napakalansa, tama? Dahil bago tayo makapasok sa simbahan during that time, they need to sprinkle blood. No, sa mercy seat. Magsisimula na akong mag-preach. Eto na. But Resurrection Sunday is good news because Jesus took all these curses, all this sickness. Eto maganda. Jesus took all the law. Lahat ng kautusan, kinuha na din ni Jesus dahil alam niya bilang tao sa tigas ng ulo nating lahat, hindi nating kakayanin gawing lahat. Kaya ang sabi ng Diyos, Ama, lahat ng kautusan mo, akin na para sila malaya na. Ewan ko kung pamalakpak kayo dahil sa boses ko o naintindihan nyo. Pero tandaan nyo to. Totoo ang sinasabi ng magandang balita, kaya huwag ninyong ipilit sa kukote ninyo na kayo ay makasalanan pa, na kayo ay laging nalulungkot kapag may problema, na kayo ay laging sad face at ang mukha nyo ay mukhang mangga sa asim, sasabihin nyo meron kayong Kristo. Baguhin nyo na po simula ngayon dahil lahat kinuha na ng Diyos. Praise the Lord Jesus Christ because He gave us the freedom and the victory. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Nagtagumpay ka na. Paano mamuhay ang malaya? Paano mamuhay ang nagtagumpay? Paano ang mukha ng may Diyos? Hello? Nakapagal na. Diba? Dapat lagi tayong magalak. Sabi ni Pablo sa Galacia, ngunit, hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Tama? Kaya, sinumpa tayo ng Diyos. Tama? Sinumpa tayo, tama? Pero ngayon, sabay-sabay tayo. Tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Hallelujah! Naiintindihan
Naiintindihan nyo ba? Yung totoo, naiintindihan nyo? Pag may nakita pa ako nag-complain sa inyo sa buhay nyo, babalik ko kayo sa law. Okay? So sabi niya, sinumpa siya, sino? Si Jesus Christ, alang-alang sa atin dahil sinabi sa kasulatan, isinumpa ang sino mang binitay sa puno. Sino ang binitay sa puno? Si Jesus Christ. Ginawa ito ng Diyos. You see, according to the scripture, ginawa ng Diyos Ama para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hudyo ba tayo? Di tayo Hudyo. Hentil tayo. Pilipino tayo. Pero, kahit, sabi niya, para matanggap din ng hindi Hudyo, sa paanong paraan? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Palakpakan natin si Jesus. May kasunod pa yung pangako. Para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? May gumagawa ng bahay sa likod. Okay, Melvin. Tanong mo, tatay mo kung sino. Okay. So, the blessings, listen, the blessings that we don't deserve was given to us. Jesus Christ took the shame. Jesus Christ took the law. Jesus Christ took the curse. Lahat ng sumpa na nakalagay dito, kinuha na ni Jesus Christ, tinapos na niya. No, the love of the Lord is upon us. The Lord loves us so much. Naintindihan niyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Uulit-ulitin ko yan hanggat hindi niyo naiintindihan. Mahal tayo ng Diyos. Kahit sa tingin mo hindi ka kamahal-mahal, mahal ka ng Diyos. Lalo't higit sa lahat na nampalataya ka kay Kristo. Amen? God made us free into the sight of our Abba Father. Sa tuwing titingin ang dakilang Ama sa buhay mo, ang nakikita niya yung krus. Amen? No? Romans chapter 3 verse 23 to 24. Sabayan niyo ako. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito ay regalo ng Diyos. Church, tandaan nyo, niragaluhan kayo ng Diyos si Hesus Kristo para tayong lahat ay maging matuwid. Pastor, di mo naintindihan, kanina lang nagmura ko. Matuwid ka sa paningin ng Diyos dahil nananampalataya ka kay Kristo. Sometimes tayo ang may problema. Ayaw nating paniwalaan ang sinasabi ng Biblia. Ang totoo, tinanggap mo na ba si Kristo? Amen tayo ng amen, pero di mo matanggap ang pangako niya sa'yo. May kausap ba ako? Sino dito kadalasan nagdududa ka na ligtas ka? Oh, wala na namang umamin. Nagdududa ka? Yes or no? Bakit ka nagdududa? Kasalanan? Ano ba sabi ng Biblia? Tinanggap mo na ba si Kristo? Totoo ba tinanggap mo si Kristo? Tandaan niyo to, church. Pag hindi totoong tinanggap si Kristo sa puso, may pagdududa. Pero kung nauunawaan niyo ang kahalagahan ng pagtanggap kay Kristo at ginawa ni Kristo, hindi ka magdududa. Amen? No? We are sinners who became righteous. God represented Jesus as the sacrifice for our sin. Tetelestai. It is finished. But I'm not yet finished. Hanggang mamaya tayong alauna. Romans chapter 3 verse 25 to 26. Sabay-sabay tayo. Isinugo ni Kristo Jesus sa mundo
para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung ano ang sasampalataya? Maniniwala. Pag naniniwala ka, may pagbabago ng isip. Regardless how many times you may fail, repent, believe that Jesus Christ has forgiven you. Amen? No? Kaya sabi niya, ginawa niya yon ng Diyos para ipakita na matuwid siya noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Deserving tayo dun. Pero isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya dahil sa ginawa ng Diyos. Pinatunayan niyang matuwid siya maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Totoo yung Bible, right? Makasalanan pa rin tayo, tama? Araw-araw may mali pa rin tayo, tama? Pero ang ganda nung sinasabi ng Bible, isinugo si Kristo para sa atin. Para sa mga makasalanang sumasampalataya. Imagine, all you need to do is to have faith. Can you tell your neighbor, have faith? Have faith. In the Old Testament, ang atonement dun sa mercy seat is sprinkling of blood. Today, it happened on the cross. Yung banal na dugo ni Kristo ay tumulo, dumanak para sa kaligtasan nating lahat. Isn't it a good news? No? Romans chapter 4 verse 25. Pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo'y maituring na matuwid. Kung sa Old Testament, pumapatay ng baka, kambing, tupa, ang tupa natin ngayon na trespass offering, si Jesus Christ. He has done it once and for all. Tapos na. Done deal. Wala nang problema. Sa dami ng sinasabi ko, isa lang ang pinatutunguhan ko. Jesus paid it all. Jesus paid it all. Hindi nyo alam yung kanta? Jesus paid it all. Tetelestai. It is finished. No? Because Jesus take all of our sins. He completed it. Wala na tayong kasalanan. Colossians chapter 2 verse 14 to 15 sabi niya, may pananagutan dapat tayo sa Diyos. Dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakapako ni Kristo sa Jesus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Isn't it a good news? Oh, doon din sa krus, hindi lang tayo niligtas. Doon din sa krus, nilubig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay binihag na. Sino yung espiritong to? Satan, the devil, all the principalities. Jesus made Satan a public spectacle. Public spectacle, ibig sabihin, kahihiyan sa publiko. You remember, yesterday, pagkapako sa krus ni Jesus, pag ganyan niya, nakita niyo yung representation nung kasalanan. Di ba bigla siyang naggunaw? Nawala na siya because he has been defeated. When Jesus Christ died on that cross, he defeated Satan and his associate. Tapos na yung laban. Kaya church, pakinggan yung mabuti to. Practically speaking, you should not fight the devil. Huwag niyong kalabanin ang demonyo kasi talo na siya. Isn't it logical? Ba't mo paaawayin o tatalunin ang devil? Talo na nga siya. Pero pastor, bakit po ganun? Merong kasalanang laging bumubulong sa akin. Hindi pa yung kasalanan.
Temptation yun. Ang temptation, ang kaya lang niya is linlangin ka. Magsinungaling ka na. Pwede ka namang humingi ng tawad mamaya eh. Kumain ka na ng marami. Si pastor nga, taba-taba eh. Awayin mo. Ikaw nga, inaaway eh. Nakaka-relate? Paano tayo nahuhulog sa patibong ng kasalanan? When you open the door. When you allow Him to take over you. Pero actually, it is finished. It is completely done. Ang kailangan lang natin gawin, maniwala. Take your victory, claim it, receive it, panalo ka na, tagumpay ka na. Paano mo gagawin yon? Lagi kong tinuturo sa iyo. Kapag gagawa ka pa lang ng kasalanan, Hoy Satan! Hindi ka makakaskor sa akin kahit minsan layas. Kilala ko kung sino ka. Talunan ka. Wala kang magagawa. Deads ka na. I am victorious. Hello, loser. Loser. Bye. Wala kang magagawa sa akin. Ngayon nga, pwede kayong magpalakpakan eh. Papalakpakan nyo si Jesus eh. Pero bakit minsan natatameme tayo? Hindi ko tuloy alam minsan kung naiintindihan nyo o na-amaze kayo. Iparanas nyo naman sa akin yung nararamdaman nyo. No? Naintindihan nyo ba? So, anong gagawin natin kapag may gumugulo sa utak natin? Hoy, Satanas! Wala kang magagawa. Talunan ka eh. Panalo na ako eh. I'm wearing the victory of Jesus Christ. Sa tuwing mag-iisip ka pa lang ng masama, palayasin mo na siya. Satanas, lumayas ka, talunan ka na. No? Lalo ngayon, pag inaantok ka, natutulog ka na. Hoy, antok, lumayas ka. Talunan ka na in Jesus' name. Oh, pwede mong gamitin, gagamitin nga ni Holy Spirit yung kapwa mo eh. Sabi mo, hoy, gising na. Malapit na matapos. No? So, every time He will come to you. Di ba sabi sa Bible, every time He will come to you like a roaring lion. Sabihin mo nga sa katabi mo, like a roaring lion. Ano sabi? Satan is coming to you like a roaring lion. He is not the true lion. Like meaning, ginagaya niya si Jesus. Because the true Lion of Judah is Jesus Christ. Mapagpanggap si Satan. Mapagpanggap lang si Satanas, gaya-gaya. Kaya maraming nagsasabi sa akin, sa tuwing nagkakasakit po kayo, huwag po kayong pupunta sa faith healer at sa tawas. Sabi nyo, gumagaling naman eh. Sila po ay mapagpanggap na kampon ni Satanas. Dahil ang tunay na tagapagpagaling si Hesu Kristo. Kaya pong gayahin ni Satanas yan. Only the name of Jesus Christ can heal and deliver. Wala namang mawawala kung pumunta ka doon, magpatawas ka at magpahula. May nawawala ang pananampalataya mo kay Kristo kasi nilalagay mo yung tiwala mo doon sa faith healer na wala namang basehan kung paano magpagaling. Pastor, paano mo ipapaliwanag na wala yung asug niya? Na anong Tagalog ng asug? Yung bati o ano, pwede kasing lokohin ni Satanas, eventually mawawala. Pero sino ang sinamba mo noon at pinaniwalaan? Yung kapangyarihan ni Satanas. Only the name of Jesus. Kahit sabihin niyo po sa akin, totoong nawawala. Okay, nawawala. Basahin niyo yung Bible, maraming magician. Nagpapanggap na Diyos. Actually, sa paparating na panahon, sa pahayag,
Merong maraming himala, maraming magpapagaling. That is actually the beast. That is actually the enemy. Pero ang tao maniniwala at sasamba sa kanya dahil ang tao nakikita nila, ay doon may nangyayari. Ay doon may biyaya. Ay doon may talagang kagalingan. Instant. You will know that it is from devil if it is instant. Instant noodles. Imagine niyo, ang instant noodles, para yung satanas. Bakit? Madaling lutuin, madaling kuhanin, pero puro preservative, sakit sa katawan ang ibibigay. Instant noodles. Instant jowa. Isang chat lang, ni hindi man lang niligawan, tingnan nyo, sakit sa puso ang ibibigay niyan, maraming ka-flirt. Oh. Instant money. Jackpot, weteng, loto. Kahit gaano kadami niyan, tingnan nyo, sasama ang ugali ninyo, ang dami nyong kaaway kasi may nyambut siya kay loto, yamamye. Marami akong kilala, nanalo sa loto, naubos ng biglaan. Oh. Pautang, interest, lending. Lahat ng kinikita nila, saan dadalhin? Pampa-ospital nila. Konti lang naman. I'm sorry to say, it is in the Bible. I will not compromise. Kung magpapautang ka, wag mong tubuan. Kasi dapat tumulong ka. Pansinin niyo ang demonyo, lahat mabilisan. Ang tao ngayon gusto lahat mabilis. Pero anong tinuturo ng Diyos? Pananampalataya. Magtiwala. Patiently waiting. That's why Galatians 5:22 says, the fruit of the Holy Spirit is self-control. Patience. Joy, love, peace. Kindness, gentleness. Uy, tumatalsik. Anointing yan, saluhin mo. Nakikita ninyo? Pansinin niyo to, instant. Pag social media, Netflix, Facebook, hindi ka nakakatulog. Enjoy na enjoy ka, nakakapagpuyat ka. Hanggang 3:00 ng madaling araw, nanonood ka ng kung ano-ano, pansinin mo. Word of God, wala pa akong 1 oras, tulog ka na. Hello? You should identify what is good and evil. Hindi ka mapofall sa temptation na yan kung nauunawaan mo that Jesus Christ paid it all. Satan is like a roaring lion. He is not the lion. He is the copycat. Trying hard. Second rate. Copycat. Aray ni Lloyd, oh. Alam na alam. Di ba? Cherry Hill. Cherry Hill, Sharon Cuneta. Sa malangit nawa ang kaluluwa ni Cherry Hill. Let me remind you, wala na pong kapangyarihan si Satan. Alam mo, I'm taking my time to share this to you. Regardless of the time. I want you to fully understand, clearly, with conviction, with authority, that you are saved, you are freed, you are victorious. Di ba? No? The Spirit of God is upon us. The faith of God has given to us. May pananampalataya na sa atin. We should have faith to the Son and faith to the Son Himself. In and of. Of the Son, in the Son. Sino yung Son? Baka sabihin nyo yung araw. Son, yung anak ng Diyos. No? Before the cross, Adam lost the tree of life. Sabi ng Diyos, kainin mo ang lahat ng bunga. Yung bunga dun sa tree of life. Anong pinili ni Adan at Eva? The tree of knowledge of evil and truth. Mali ang pinili. So Adam and Eve lost the authority. So that's why, kapag hindi nasunod,
you will be cut off saan? Cut off with God. You will throw into the firing furnace. And we deserve death and punishment, the curse of eternal hell. Tama? Old Testament. But look after the cross, when Jesus Christ died, Jesus is the tree of life. Jesus got back the authority and gave it to you. Binigay sa iyo ng Panginoon yan. We are born of Spirit of the Son, so we can call to Abba Father, Abba Father. Intimacy with God. We have all the blessings and the life more abundantly. The eternal life is with you. No? Pansinin ninyo, the fall kay Adam sa pamamagitan ng pagkain. Kumain siya ng bunga. Tingnan nyo ang kaligtasan natin. The fall, they fall because of eating the fruit. You see how we will rise. The risen king, the bread of life, sabi dun sa covenant, eat this. This is my body. Do this in remembrance of me. The fall of Adam is by food. The way we will rise is by eating the bread, the way of food, Jesus Christ. Revelation. The area where we fall, God will use them to use for His greater glory for us to rise. Galing, di ba? Garden, paradise. That cross, finish it all. Kapag tinanggap mo si Kristo, anong identity mo ngayon? I am holy. Naging banal ka ba dahil sa gawa mo? No. Naging banal ka dahil kay Jesus Christ. At dahil sa kabanalan mo, I am holy, that's why you should do holy work. Amen? Holy bang panonood ng porn? O, dapat alam mo na kung anong gagawin. Holy bang pagchichismis? O, dapat alam mo na kung ano ikukwento. Dapat ichismos mo si Jesus. Holy ba ang hindi pagdarasal? O, dapat magdasal ka na ngayon because you are holy. You have new identity. Tama, mali? I am righteous because of? Do you have Jesus Christ? So, are you righteous? So what will you do? Are you going to do unrighteous things? No? Ba't kayo nangungupit? Ba't kayo nag-judge ng ibang tao? Know your identity. Do the righteous thing. Ito pinakamasakit. When you receive Jesus, are you saved? Yes? If you receive Jesus Christ, are your soul, your spirit is saved. If you are saved, what do you do? Obedience. Susunod. Kasi ligtas ka eh. Ang tunay na ligtas, sumusunod sa Diyos. Obeying is the response of a saved man. Pag ikaw, di ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, tanungin mo sarili mo, ligtas na ba talaga ako? Somehow, the Lord said in His Word, hindi lahat ng nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ay makakapunta sa kaharian ng Diyos. But today, the Resurrection Sunday, tinapos na ng Diyos. Jesus Christ finished it all. We believe that we are victorious because it is finished. Tete, less I. Are you blessed? Amen. At sa aklat ng Mateo, it's a prank. Are you blessed? Amen. Ang sarap pag-aralan ng salita ng Diyos, ano?
Alam niyo po, mayroon akong napagtanto the 6 days na nag-aaral kami dito sa mga nakasama ko dito. Can I encourage everyone, tuwing Sunday, dalhin niyo po yung physical Bible ninyo. Simula Abril, hindi na po ako maglalagay ng ganyan na binabasa niyo dyan para hindi tayo makatulog at antukin. At para masanay din tayo, tayo ang magbabasa mula sa Biblia. Dahil ang sabi ni Jesus, you must eat the bread. The bread of life is the Word. Amen? Are you blessed? Palakpakan natin si Jesus. Let's all stand up. Gusto ko pa sanang magturo eh. May sumesenyas lang eh. But you know, I believe today, God has done a beautiful things in our life. Are you blessed? Amen. Namnamin saglit natin yung pagkabuhay na maguli ni Jesus. Sabi ni Nanang Gay kanina, dati patay ang relasyon ko sa Diyos. Kaya patay din lahat. Patay love life, patay finances, patay pati sa sakit. But when she get to know Jesus Christ, everything has life. Do you want life? Amen. Then accept and receive that it is finished and you are victorious.